Hi guys! Now that lighter na yung aking hair color, maraming nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa yung kilay ko. A lot of you were asking kung yung kilay ko ba pinakulayan ko rin or binleach ko or yon. Pero hindi. Hindi ko siya binleach, hindi ko siya kinulayan. So, ginagawa ko lang siya as hindi na drawing and then kulay. Kulay na temporary. Ang ginagamit ko sa kilay ko, e.l.f. Eyebrow Treat and Tame, Bruce's Vanity. Let's begin! Alright, so using my tweezers, tatanggalin ko muna yung aking yung mga tumutubong hair, yung mga may iksi pa. Yan, tatanggalin ko na muna siya kasi kapag ginawa ko yung kilay ko tapos hindi ko muna tinanggal, hindi ko muna siya ginroom, parang hindi maganda yung kilay, 'di ba? Tapos minsan, parang hirap niyang i-shape kasi nakakagulo yung tumutubo. Malayo yung kulay ng buhok ng kilay ko, diba? Compared sa hair ko. Kaya, so without bleaching my eyebrows, kasi hindi ko pa nasubukan yon, pero so far, okay naman ako sa aking eyebrow routine. Nagagawa naman ng paraan kahit hindi ka magpa-bleach. Okay, so using my Bruce's Vanity Auto Eyebrow Pencil, ito yung gagamitin ko pang shape ng aking kilay. I-outline lang natin siya. Yung dati pa rin na routine ko, pero mas makapal kasi yung ginagawa ko ngayon compared dati. So, ang ginagawa ko, i-shape ko siya. I-shape ko siya sa taas muna. So, starting dito, line lang. Lalagpas ko lang siya ng konti dun sa hairline, pero konting-konti lang. Tapos sa baba, kahit hindi na siya straight line talaga, parang isa-shade ko na lang siya. Usually talaga, dito ako nahihirapan kasi hindi talaga pantay yung aking face or kilay. Hindi ko alam kung alin ang hindi pantay, yung kilay o aking mata o aking face. Pero ito ang pinakamahirap na part sa akin. So, kailangan, ang ginagawa ko, pinapantay ko itong itong dalawa. Tsaka dito. So, para magmukha naman siyang pantay, kunwari, anyway, hindi naman talaga necessarily kailangan maging pantay yung kilay, pero para magmukhang mas mukhang presentable. So, dito, nagsha-shade ako ng konti, tsaka dito. So, I have to make sure na pantay sila dito, tapos pantay din sila dito sa taas. Pero hindi ko na siya masyadong nilalagyan kasi kailangan lighter yung dito sa area na to, tapos darker hanggang sa dulo. Kailangan dito, parang mukhang, kasi pangit yung buo, yung pantay yung kulay niya. Ako kasi, hindi ko gusto yung pantay yung kulay ng kilay. So, maganda yung medyo faded dito sa part na to, tapos dito na yung medyo darker part. And then, ang ginagamit kong brush is etong brush na to. Galing siya sa, hindi ko alam kung nandito pa eh. Wait lang, hanapin ko. Okay, yon. Etong brush na to, galing siya dito sa Nichido eye pencil in dark brown ko. So, ito talaga ang kasama niya. Pero ito yung favorite kong ginagamit na brush. Kasi, hindi ko alam, mas sanay kasi ako dito. Kaya siguro ito yung lagi kong ginagamit. Kung ano yung kadalasan kong ginagamit na eyebrow pencil, dun ko siya ngayon tinatakip. Kaya, mag-start akong mag-brush dito sa middle part. Dito ako magsisimula. And then last na yung nasa loob. Loob ba? Ito. Itong area na to, ito yung last na binabrush ko. And then, pag nag-brush ako dito sa
inner part, pataas, tapos saka ko siya binabrush pa ganun, horizontal. Vertical muna, going upwards, and then, pa ganyan. Minsan, harsh pa siyang tingnan, 'di ba? Kagaya nito. Pero ang ginagawa ko, kumukuha ko ng cotton buds, babrush out ko lang siya para magmukhang faded yung inner part ng eyebrows. Minsan, pag tinatamad akong gumamit ng cotton buds, finger lang, okay na yan. Para mag-lighten yung hair ng aking eyebrows, ang ginagamit ko is itong e.l.f. Eyebrow Treat and Tame. This one is in medium. Lightly, ibabrush ko lang siya sa hair. Sa hair lang, hindi sa skin, okay? This is the finished product. Ayun na po yung aking kilay, and yun lang yung ginagawa ko. Sana nagustuhan niyo tong video na to, sana nakatulong, and don't forget to give me a thumbs up kung nakatulong po. That's it, thanks for watching! See you again on my next video, bye! Ang dali niyang i-blend sa skin.